Good morning po sa bawat isa sa atin. Ngayon po ay dumako tayo sa pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. At sabi po sa 1 Peter chapter 3 verse 18, For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. So, pag-usapan po natin that through the gospel, God owns us twice. So, let us pray. Lord, thank you so much sa biyaya mo na kami po ay iniligtas mo. Salamat po sa iyong pagpapalang biyaya na kami ay nagkaroon ng kaligtasan. Inabot mo kami, Panginoon. Thank you po. Tulungan mo po kami ngayong umaga. At sa bawat isa po na nakikinig ngayon, kayo po ang patuloy na siya magpala. In Jesus' name we pray. Amen. At dito po sa ating pagbubulay-bulay, maintindihan po natin dito sa 1 Peter chapter 3 verse 18. Sabi niya po, ang sabi ng salita ng Panginoon, For Christ also hath once suffered for sins. It is very clear in the Bible that the theme of the Bible is actually, although it is composed of 66 books, but it has only one theme, and that is the death of the innocent for the guilty sinners. And here, makita natin, mga kapatid, for Christ also hath once suffered for sins. Ito yung sinabi ng banal na kasulatan, kung ano yung purpose, at kung ano yung ginawa ng Panginoon, at maging kung ano yung purpose, bakit siya nag-suffer para sa ating kasalanan. And ang sabi po, that He might bring us to God, upang tayo ay madala niya sa Diyos. At bakit po? Kasi maintindihan po natin na ang tao po ay ang tao ay nilikha ng Diyos. At pero napahiwalay sa Diyos dahil po sa pagkakasala. So, dahil doon, ang Diyos po ay gumawa ng kaparaanan para upang tayo maibalik niya sa kanyang sarili. At ang ginawa po ng Panginoon o ng Diyos ay ang Panginoong Jesucristo ay nagsuffer, nagbigay siya ng buhay, nagtigis siya ng kanyang banal na dugo, at siyang nagbayad ng kasalanan na dapat tayong magbayad. At salamat sa biyaya ng Panginoon, ang purpose ay that He might bring us to God, upang tayo madala niya sa Diyos. So, ito po yung kalalagayan nating lahat sa harapan ng Panginoon. Ulitin ko ulit, tayo po ay nilikha ng Diyos, napahiwalay sa Diyos, pero dahil sa kanyang pagtutubos, tayo ay naibalik sa Diyos bilang kanyang pag-aari, bilang kanyang anak. At dahil doon, at makita natin, it is also clear doon sa salitang ito, yung gospel, ebanghelyo ng Panginoon, na si Kristo ay pinatay sa laman, pero binuhay sa Espiritu. Yun po ang banggit ng Bible. Now, yung sinasabi po niyan ay naging possible po, mga kapatid, na tayo ang isang tao ay naging pag-aari muli ng Diyos. Naging posible po yan dahil nga po doon sa salitang gospel. Bakit po? Sapagkat ang gospel, makita natin dito, that the gospel is the power of God unto salvation. It means the power of the gospel, it is our confidence. Ibig sabihin, mga kapatid, yung kapangyarihan ng Diyos, ito po yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas, yung gospel ng Panginoon. At na kung saan ay we have the assurance na dahil nga po ang Panginoon ay namatay na sa krus, nalibing, nabuhay na magmuli. Now, dahil doon, meron tayong pagkakatiwala or confidence na tinatawag. Na yung kaligtasan natin ay makikita natin na ito po ay nangyari, yung katubusan ng Panginoon sa ating lahat na tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. Ito po ay totoong nangyari at pinangahawakan natin yon, na dahil tayo nanampalataya kay Kristo na tunay na may kaligtasan. Yun po ang ibig sabihin. That is our confidence. Bakit po? Sapagkat namatay na nga ang Panginoong Hesus, nalibing, nabuhay na magmuli,
At dahil buhay ang Panginoon, that is our confidence. May pagkakatiwala tayo. Hindi katulad po, diba, na sabi nga po, pagka ang politiko, pag nangako, tutuparin pa ba? May nangako na nga, tutuparin pa. Pero ang Panginoon, dahil po sa sinabi ng Bible na totoong may kaligtasan, sabi nga po, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So dahil po doon, meron tayong pagkakatiwala. May confidence tayo sa ating sarili na tunay ang kaligtasan dahil yun naman po talaga ang biyaya ng Panginoon. At sa ating lahat. At na kung saan, meron nga pong isang Kristiyano, tinanong, sabi niya, what do you think is the best religion in the whole world? Sabi nung Kristiyano, sabi niya, Christianity. Why? Sabi nga nun, because the accuracy of its claim, ibig sabihin, everything na lahat ng sinasabi ng salita ng Panginoon ay totoo, and also the transformative power of the Word of God. Ibig sabihin, yung katotohanan na nangyari sa atin, yung pagbabagong ginawa ng Panginoon, hindi lamang natin siya tinanggap, kundi binago niya tayo. At iyan ang isang patunay na dahil tayo nagtagumpay sa kasalanan, na tayo binago ng Panginoon patuloy, alam natin, totoo ang salita ng Diyos. We have the confidence that the gospel is the power of God. So, the power of the gospel is our confidence. Number 2, and actually, the preaching of the gospel is our concern. It means our concern today, yung ipahayag po, ipamahagi, ipamalita, ihayag ang gospel ng Panginoon. Preaching of the gospel is our concern. At ito yung concern nating mga Kristiyano ngayon. Ano po, yung ipahayag ang gospel ng Panginoon through gospel tracts, through preaching, through sharing, at sa pamagitan ng mga ganon, ng mga ganitong bagay, witnessing, yan po yung yan ang concern natin yan, sapagkat tayo po bilang mananampalataya, bilang member ng Iglesia ng Panginoon, we are mandated, alam natin yan, na ipangaral ang salita ng Panginoon. Sabi nga po ng Romans 10:13 to 15, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? So nangangahulugan mga kapatid sa Panginoon na kung the power of the gospel is our confidence, second, the preaching of the gospel is our concern. Kasi ang gusto ng Panginoon talaga makarating ang ebanghelyo, mensaheng pagliligtas ng Panginoon makarating hanggang sa hangganan, kaduludulong hangganan ng mundo, unto the uttermost part of the earth. So that is our concern, tayo mga mananampalataya. Pangatlo, not only the power of the gospel is our confidence, the preaching of the gospel is our concern. Pangatlo, the product of the gospel is our crown or consolation. 1 Thessalonians 2:19-20, and sabi po, for what is our hope or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? For ye are our glory and joy. So makita po natin mga kapatid na yung taong yung mga taong na witnessan natin, yung mga taong na bigyan natin ng gospel tracts, yung mga taong na imbitahan natin sa church, at yung tayo ginamit ng Panginoon para sa kaligtasan ng iba. Ang sabi po ni Apostol Pablo rito ay you are our joy or crown of rejoicing, sabi po. At for ye are our glory and joy, sabi doon sa 1 Thessalonians 2:19 and 20. So purihin po ang Panginoon sa bagay na yan. At salamat po. Bakit po? Kasi ipinakikita dito ng Panginoon sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, hindi walang kabuluhan.
Lagi po merong purpose, merong layunin ng Panginoon, bakit tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon. So the product of the gospel is our crown or consolation. And actually, sabi nga po ng Daniel 12:3, and they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. So dito natin ngayon makita, mga kapatid, na yung pangako ng Diyos sa atin, kung anong mangyayari at as believers of the Lord, naging obedient tayo sa kanyang salita, then we shall be like stars in heaven forever and ever. Kaya purihin po ang Panginoon. So sa madaling sabi, mga kapatid, dahil nga po sa may gospel tayong ipinapangaral, itinuturo, purihin ang Panginoon sa bagay na yan. At dahil naligtas tayo at marami pa po ang naliligtas, marami pa po ang nababahagi ng salita ng Diyos, marami ang nakakakilala, marami ang naliligtas. At nasusunod natin yung salita ng Panginoon. At the same time, tayo yung nagiging instrumento ng Panginoon para matupad yung covenant ng Diyos kay Abraham na ano, and in thee shall all families of the earth be blessed. Sa pamagitan mo, Abraham, lahat ng pamilya sa buong mundo'y pagpapalain ko. Kaya nagiging instrumento tayo ng katuparan niyon. Kaya salamat po at purihin po ang Panginoon. Meron tayong powerful gospel ng Panginoon sapagkat ito yung kumbaga kailangan ng lahat ng mga tao at makarating sa lahat ng tao yung mensahe ng pagliligtas ng Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon. Kaya tayo po bilang mga tao na tumanggap kay Kristo, God owns us twice through the gospel. Una, sabi natin, by creation, we are His people, ang tao. Pero napahiwalay sa Panginoon, now through redemption, tayo ngayon ay naging pag-aari ng Diyos. Muli sa ikalawang pagkakataon. Kaya purihin po ang Panginoon. I have the assurance of going to heaven because of the gospel of Jesus Christ. Kaya gayon din naman po kayo. Kaya kung anuman, may mga problema man kayo, may mga suliranin, that's a very small thing compared doon sa problemang binigyan ng solusyon ng Panginoon. Kaya in Christ, merong laging solusyon sa mga problema. Kaya let's keep on sharing the gospel and praising God for what He hath done sa buhay nating lahat. Thank you very much at patuloy po lamang. Sana po yung naging pagbabala sa inyo ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat.